Walang 5 minutes, gumawa siya ng sermon. Artificial AI po, bilib na bilib ako sa kanya. At alam niyo po, pinasa ko, ay, may Bible text, merong Ellen G. White reference. Ato kami ay nagbabiyahe ni Brother Ade, Biyernes ng umaga. Pero kwento ko sa kanya, nasubukan mo na ba yung artificial intelligence? Hindi pa. Sinubukan ko kanina. Tapos sabi niya sa akin, Dad, basahin mong mabuti. Ano? Basahin mong mabuti. At pag-uwi ko po kahapon, dapat magsisimba kami sa Malia. Mga kapatid, bago pa mag-alas 5, lobat na po ako. Sabi ko, hindi ko kakayanin maging gising. Kaya pagdating ko po sa bahay, 7:30 pa lang, tulog. At magising ako ng madaling araw, sabi sa akin ni Sir Betty, Daddy, may sermon ka na ba? At alam niyo mga kapatid, sabi ko, meron na. Gagawa ko na lang ng PowerPoint. So pagkatapos po ng aming prayer, naligo po ang inyong lingkod, pumunta sa laptop, magnagatala po ako PowerPoint. Ito po ay nakakatuwa sa Panginoon na kapatid. Ang paksa ko po ay tungkol sa babae na nagpunas ng pabango sa paa ng ating Panginoong Jesus. Si Mary Magdalene. At habang ginagawa ko yung PowerPoint presentation, mga kapatid, dinala ako ng Panginoon sa paksang ito. Nalagitnaan ako ng aking PowerPoint. At may hinahanap na po akong 2 slides na makakatulong para sa aking ginagawang paksa para po dun sa babae, kay Mary Magdalene. At sabi sa akin ng Panginoon, iyan na lang ang gamitin mo. Hindi ko po alam kung bakit, experiencing God's forgiveness. At sa baba po mga kapatid, mapansin po ninyo, a search for meaning within the Seventh-day Adventist Church. Paghahanap ng kahulugan sa loob ng Seventh-day Adventist Church. Bakit po mga kapatid? Kadalasan kasi, yung drama ay nawawala ng kahulugan. Dapat pag-uwi natin mga kapatid, wala lang, basta alam ko mag-hapon ako doon. Buti sa Gabriel maghapon. May paano na sa ibang churches na kalahating araw na. Paano kayo mga kapatid na sila ay hanggang 2 oras lang, Brother Romy? Kaya lagi po kinadalangin ng inyong lingkod na sa bawat pananambahan, makita natin, madama natin ang kahulugan ng presensya ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ito po marahil mga kapatid ay madalas yung marinig sa things are important because they have meanings. Sa Tagalog po mga kapatid, nagiging mahalaga ang isang bagay kapag ito'y may kahulugan. Ay, di ba? Yung mga baby boomers yan, nakakatanggap ng mga pictures na may dedication sa likuran. Sister Pilar, dedication sa likuran ng picture. Please keep this in remembrance of me. Sino kaya nakaka-relate? Yung picture na may ganong dedication. Kopya-kopya na lang. Sister, tinatago niyo po ba? Di ba, no? Pero, depende po mga kapatid. Kapag ibigay sa inyo ng picture, yung tawag,
At sinasabing alalahanin pa siya, no? It's a pwera ka, doon ka sa basurahan. Pero pag galing sa isang tao na minamahal mo, kahit walang dedication, tinatago pa. Lalo pang ibinigay doon sa mga persa na importante alang-alang sa'yo. Bakit mo tinatago? May kahulugan. Diba? Nagiging mahalaga ang isang bagay kapag may kahulugan. Yung ating mapanampalataya, yung ating mapananambahan ay magiging mahalaga kapag nagkaroon ng kahulugan sa ating mga buhay. Ito po'y lalagpasan ko na at magagalit si Sir Debbie. Itanong mo na lang sa nakakaalam. Okay. Sino po nakakaalala sa picture na ito? Si Nanay Aurelia Matias. Aurelia Matias. Nag-trending po sa Facebook, pati sa social media. Siya po yung nanay na nawawala yung kanyang asawa at mula doon sa Quezon City nakarating ng Makati kalalakad dahil inahanap yung kanyang asawa na ulyanin. Natatandaan niyo po ba ito? Sa news, hindi na po kasi 2011 pa. At 2 linggo siya naghanap. Nilakan niya po, no? Tingnan niyo po sa Quezon City hanggang Makati kung gaano kalayo. At habang siya naglalakad, andun yung picture ng kanyang asawa sa kanyang harapan, sa kanyang likuran. At siya natanong ng reporter, nanay, sabi hindi ako makatulog. Yung asawa kong inaulyanin na hindi ko alam kung paano siya nabubuhay. 2 linggo na nakakaraan. Ako naglalagay ng kanyang diaper. Ako nagpapakain. Nung umagang yun, sabi niya, tatapos ko lang pakainin, tatapos ko lang liguan. Naging abala ako sa paglalaba, nakalimutan ko siya. Lumabas pala ng bahay at hindi na nakauwi. At 2 linggo niya hinahanap. Yung kanyang asawa ay 78 years old. Panahon na yun. At siya po ay nasa 70. Sorry, 70, 60. 18 years yung kanilang pagitan. Tama, 60 at saka 78. At mga kapatid, alam nyo, dahil sa social media, nakita niya kanyang asawa. Na sila'y nagtagpo doon sa radio station. Ito na yung itsura ng kanyang asawa. At alam niyo po, nakilala ni Nana Aurelia si Tatay Luis nung siya ay 19 years old. Bagamat hindi perfect yung kanyang asawa, natuto niyang mahalin ng gano'n na lamang na halos pinaglingkuran niya sa kabila ng kanyang pagiging ulyanin. At alam niyo po, dahil sa mag-asawang ito, nagkaroon sila ng Facebook page. Hanapin niyo po ano po, Aurelia and Luis Matias. At lahat ng nawawala ay doon na pinupost. Pag nakita niyo po itong Facebook nila, hindi kayo masyadong, ano ba yan, okay lang. Pero pag nakita niyo storya behind, nagiging, sabi nga, exciting, interesting yung Facebook page. Mga kapatid, ang kapanganakan ng ating Panginoon, yung kanyang pagtira dito sa lupa, hanggang siya'y hulihin at ipako sa krus.
hanggang siya ay buhay na maguli, hindi magiging mahalaga sa inyo, maliban na lang ito'y magkaroon ng meaning sa ating mga buhay. Yung second coming, mga kapatid, hindi siya maging exciting pag hindi naging makahulugan yung kanyang ginawa para sa iyo. Kaya po ngayong umaga muli, nais ko pong ibalik ng kasaysayan ng banal na kasulatan doon sa Diyos na nagkatawang tao na namatay para sa makasalanan at muling babalik ay sana po maging makahulugan sa ating mga buhay. Sabi ko nga po, hindi talaga ito yung aking inihanda. Kanina ipinaliwanag ko, hindi ko alam kung bakit. Tunghayang po natin ito. Nais po kayo ayayahan. Nabuksan ko ang ating mga banal na kasulatan sa aklat ng Mateo 18, talatang 21 at hanggang 35. Lagi ko pong hinihikayat ako na tingnan natin ito sa ating banal na kasulatan, mga kapatid. Kung meron mang kapangyarihan na babago sa ating mga kaisipan, ito ang kapangyarihan ng salita ng Diyos na ating natunghayan at nangusap sa ating mga puso. Mateo 18, talatang 21 hanggang 35. Ayan po ano ho. Matthew 18, 21 to 35. Bago natin basahan, mga kapatid, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, muli po kami ay dumudulog. Nawa ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo ang siyang mangusap sa aming mga puso. Na habang tinutunghayan po namin ang mga talatang ito sa Mateo 18, 21 hanggang 35. Kayo po ang mangusap. Abutin ninyo ang aming mga kaalaman, ang aming mga kalagayan, at aming pong mararanasan na sa dakong ito, kinausap ninyo kami sa pamamagitan ng inyong banal na salita. Ang inyong nawang kapangyarihan ang maranasan ng bawat isa sa pangalan ng Anak, ng Ama, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Talatang 21. Na magkagaling lumapit si Pedro at sinabi sa kaniya, Panginoon, makailang magkakasala ang aking kapatid laban sa akin na siya'y aking patatawarin? Hanggang sa makapito? Sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ko sinabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitumpung ito. Kaya ang kaharian ng langit ay tulad sa isang hari na nag-ibig na makipag-usap sa kaniyang mga alipin. At nang siya'y nagpasimulang makipaghusay, ay iniharap sa kaniya ang isa sa kaniya ay may utang na 10,000 talento. Katapwat palibhasa ay wala siyang sukang ibayad. Ipinag-utos ng kaniyang Panginoon na siya ipagbili at ang kaniyang asawa at mga anak at ang lahat niyang tinatangkili at nang makabayad. Dahil dito ang alipin ay nagpatira pa at sumamba sa kaniya na nagsasabi, Panginoon, pagtiisan mo ako, pagbabayaran ko sa iyong lahat. At sa habang ng Panginoon sa alipin niyaon, ay pinawalan siya at ipinatawad sa kaniya ang utang. Tatapwat lumabas ang alipin niyaon at nasumpungan ng isa sa mga kapwa niya alipin
na sa kanya may utang na 100 denaryo. At kaniyang hinawakan siya at sinakal niya na sinasabi, bayaran mo ang utang mo. Kaya nagpatira pa ang kanyang kapwa-alipin at namanhik sa kaniya na nagsasabi, pagtiisan mo ako at ikaw ay pagbabayaran ko. At siya'y ayaw at yumaon at siya'y pinabilanggo hanggang sa magbayad siya ng utang. Nang makita nga ng kanyang mga kapwa-alipin na nangyari, ay namanglaw silang lubha. At nagsiparoon at sinaysay sa kanilang Panginoon ang lahat ng nangyari. Na magkagayon, pinalapit siya ng kaniyang Panginoon at sa kaniya'y sinabi, ikaw na aliping masama, ipinatawad ko sa iyo ang lahat ng utang na iyon sapagkat ipinamanhig mo sa akin. Hindi ba dapat na ikaw naman ay mahabag sa iyong kapwa-alipin na gaya ko namang nahabag sa iyo? At nagalit ang kaniyang Panginoon at ibinigay siya sa mga tagapagpahirap hanggang sa siya'y magbayad ng lahat ng utang. Gayon din naman ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa kalangitan, kung hindi nyo patatawarin ang sa inyong mga puso ng bawat isa sa kaniyang kapatid. Mga kapatid, narito ang isang kwento. Isang lalaki na may utang na 100,000, 100,000. Mga kapatid, 100,000 talento. Narito isang alipin, kapwa niya alipin, na 100 denaryo. Yung unang lalaki ay hindi lang pinatawad, pinawalan pa. No? Samantalang ito'y nagkautang sa kanya, hindi niya pinatawad. Pinakulong pa. Paano makakabayad ang isang tao na nakakulong? So makita po natin, mga kapatid, ilabaga, kung tayo siguro pinagkalooban ng karapatan na humatol, sasabihin natin, Panginoon, oks na oks ang ginawa mo. Ay di ba? Tingnan natin ano po. Maaring habang binabasa niyo po, mga kapatid, yung lesson, merong tinuro ang Panginoon sa inyo. Ako po, merong ilan po dito. Sama-sama natin tumayo. Principle number 1, mga kapatid. God forgives. Brother Alex, alam na alam ko na yan. Nagpapatawad ang Panginoon. Sa 1 John 1:9, ang sabi po, kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, banal at tapat siya na tayo patatawarin at lilinisin sa ating mga karamihan. Si Charles Spurgeon po, isang sikat na preacher, ay nagkwento sa isang krusada, mga kapatid. Habang siya ay nagtatalakay, may lumakad na isang lalaki mula sa hilingan papunta sa unahan. At habang naglalakad siya, mga kapatid, yung mga tao naglinunan at ang lahat ng makakilala sa kanya nahintakutan. Kilala nila itong lalaking ito. At yung lalaki umupo sa harapan. At habang nakasasalita si Charles Spurgeon, yung mga elders sa likuran, hindi malaman kung anong senyas ang gagawin sa kanya. Tila baga natatakot
At tila baga gusto nilang ipagtanggol si Charles Spurgeon. At pagkatapos nung pagpupulong, pagdating sa likuran, kinuusap si Charles Spurgeon. Ang sabi, Pastor, kilala mo ba yung lalaking nasa harapan mo? Sabi niya, hindi ko siya kilala. Alam niyo, yan yung pinakamasamang tao dito sa aming lugar. Sabi ng isa, sana Pastor, binago mo yung paksa mo. Sana ginawa mong paksa yung above doon sa impyerno. Naglalagabulag, nagdagat-dagatang apoy. At paglabas ni Charles Spurgeon, nakita yung lalaki nakaupo pa din sa harapan. At tumayo yung lalaki, lumapit kay Pastor. At sabi niya, Pastor, pwede po bang sumama kayo sa akin? At nung marinig yung mga elders, kinabahan sila. Saan dadalhin si Pastor? At ang sabi ng lalaki, Pastor, kayo lang po ang gusto kong isama. At si Pastor, bagamat natatakot, mga kapatid, sumama dun sa lalaki. Simula doon sa bulwagan, maliwanag, hanggang doon sa madilim-dilim na kalye, magkasama sila ng lalaki. Walang kibuan, Sister Prince. Ini-imagine ko, siguro ganun na lang, no? Abot-abot ang panalangin ng pastor na ito. At nagawi sila sa isang pasilyo, madilim na madilim. At doon ay may pinto. Kinuha ng lalaki yung susi, pumasok sila doon sa may pinto, at nakita isang opisina. At habang nakatayo sa harapan ng lamesa si Pastor, at habang yung lalaki ay pumunta doon sa kanyang lamesa, may kinuha sa kanyang drawer. Pagkakuha sa kanyang drawer, nilapag sa harapan. At nakita ni Pastor, isang baril. Sabi ni Pastor, tinignan niya yung lalaki. At sabi ng lalaki, Pastor, yung baril na ito ay marami nang napatay. Kanina, habang ikaw ay nagsisermon ka tungkol sa pag-ibig ng Diyos, tungkol sa pagpapatawad. Sabi niya, Pastor, kaya pa ba akong patawarin ng Diyos sa kabila ng maraming buhay na napatay ko dahil sa baril na ito? Nahimasmasan si Pastor. At ang sabi niya, Opo. Kaya kayong patawarin ng Diyos. Alam mo, Pastor, sabi niya, sa harapan nitong kwartong ito, andyan yung sugalan. Ako ang may-ari niyan. At alam niyo yung sugalan na yan, maraming pamilya ang nasira dahil sa sugalan na yan. Kaya pa ba akong patawarin ng Diyos na sinasabi? At ang sabi ng Pastor, medyo malakas na ang loob niya ngayon. At ang sabi, Opo, walang hindi kayang patawarin ng Panginoon. Sabi niya, Pastor, pwede mo ba akong ipanalangin? At kinaumagahan na madaling araw, mga kapatid, laganap ang balita na lahat ng sugalan sa lugar na yun ay nasusunog. Ganon kasama yung tao na pinatawad ng Panginoon. Mga kapatid, meron ba tayo kasalanan na iniisip natin na hindi kayang patawarin ng Panginoon?
na dahil sa atin may mga buhay na napariwara na hanggang ngayon dala-dala natin sa ating mga damdamin. Brother Alex, pinaharap ako dyan sa harapan, nagpa-flashback yung mga buhay na dahil sa aking maling pagpapasya na pariwara. Mga kapatid, ngayong umaga, muling inuulit ng Panginoon, walang kasalanan na hindi kayang patawarin kung ito'y ipahahayag natin. Hindi makakatulong na sisihin natin yung ating mga sarili. Hindi makakatulong sa ating paglagong Kristiyano sapagkat tinatawaran natin ang kapangyarihan ng Diyos na magpatawad sa ating mga kasalanan. Hindi kaya ito yung isang unang hakbang na dapat nating gawin. Na bagamat tayo may mga kasalanan na nakaapekto sa buhay ng ibang tao, ngayong umaga, muli tayong tinatawagan upang tayo'y manumbalik sa Kanya. At muli nating madama paano baga ang mapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Experiencing the forgiveness of God. Point number 2, mga kapatid. The forgiven forgives. Mga kapatid, ang pinatawad ay nagpapatawad. Colossians 3:13 ang sabi po rito, Bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. Yung ating karanasan na mapatawad, mga kapatid, ay nakabase kung gaano natin tinanggap ang pagpapatawad na binigay ng ating Panginoon. Balikan natin kay sa Isaiah ng 2 alitin. Alin tayo doon? Na kung babalikan natin, mas malaking ating kasalanan sa Panginoon kaysa sa kasalanan ng taong nagkasala sa atin. Ng mga taong sumakit sa ating mga puso. Maaaring anak natin, maaaring kapatid natin, maaaring asawa natin. Paano mo tinanggap ang pagpapatawad ng Diyos? Sabi po ni Mrs. White, sa kanyang commentary, doon sa kasaysayan yun, Christ's Object Lessons, page 245. In the parable, when the debtor pleaded for delay with the promise, have patience with me and I will pay thee all, the sentence was revoked. Tingnan niyo na ho. Hindi lang basta, nirevoke. Sabihin, hindi lang basta nakalibot siya sa kulong. Pati utang niya, pinatawad. Wala na siyang babayaran. The whole debt was canceled. Hindi sabing, sige, hindi ka papakulang, pero bayaran mo kahit galawang Bombay. Hindi sinabing gano'n. Yung buong utang, pinatawad. And he was given opportunity to follow the example of the master who had forgiven him. Mga kapatid, if you truly experience God's forgiveness, you can have also the power, the strength to forgive. Pag hindi tayo magpapatawad, mga kapatid, baka hindi natin tinatanggap yung pagpapatawad na ginagawa ng ating Panginoon. 1 John 4:11, Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another.
Okay. Point number 3. Ayan. Our capacity to forgive depends on how we receive God's forgiveness. Sabi po dun sa commentary ni Mrs. White, how many are today manifesting the same spirit? Ngayon daw, ganun din, yung maraming spirito. Same spirit. When the debtor pleaded with his Lord for mercy, he had no true sense of the greatness of his debt. He did not realize his helplessness. He hoped to deliver himself. Have patience with me, he said. I will pay thee all. So there were many hope by their own works to merit God's favor. They don't realize their helplessness. They don't accept the grace of God as a free gift, but are trying to build themselves up in self-righteousness. Yung naka-highlight mga kapatid, sabayan niyo po ako, no? Their own hearts are not broken and humbled on account of sin, and they're exacting and forgiving towards others. Their own sins against God compared with their brother's sins against them are as 10,000 talents to 100 pence, nearly 1 million to 1. Yet they dare to be unforgiving. Ang sabi po ni Miss White, yung nagkautang sa iyo, piso lang. No? Yung utang mo, 1 milyon. Nearly 1 million to 1. Pinatawad ka ng 1 milyon, yung piso, hindi mo kayang tatawarin. Kumusta po tayo mga kapatid? Meron pa po bang bahagi? Ano? Ang dami kay utang kay Sister Josie. Hindi na nga sinisingil. Mamaya uutang din ako. Sa mga kapatid, alam mo, ngayong umaga, pinakita ng Panginoon, lahat ng kasalanan mo sa akin, pinapatawad ko. At dahil pinatawad kita, hindi ba alang-alang sa pag-ibig ko sa iyo, patawarin mo rin ang iyong kapwa. Meron mang magiging hadlang na iyong tuluyang paglilingkod sa akin ngayong umaga, narito ang kapangyarihan ng Diyos na nagpapatawad. Hindi ko alam mga kapatid ang inyong makalagay. Hindi ko alam bakit ito ang dinadala ko sa inyong harapan. Sana po gawin natin tanging mensahe sa atin personally. Last point bago tayo magtapos. Yes, sabi nila, matatapos na. Ayan. Last principle po mga kapatid, those who are truly forgiven reforms. May isang quotation ako nabasa mga kapatid. Ang sabi ko, repentance is not when you cry. It is when you reform. Nakakatuwang marinig ng mga kapatid. Nagte-testimony ng kahabagan at pag-ibig ng Diyos para alis ako yung pag-isa natin. Pinatawad ng ating Panginoon. Hindi mo natatapos ang pag-iyak. Naroon dapat yung pagtalikod sa kasalanan. Hindi po ito emotions, kundi isang prinsipyo ng pagpapatawad ng ating Panginoon. Merong isang cancer patient. Ang sabi niya, Lord, pagka ako'y gumaling, hihinto na po ako sa paninigarilyo. Yung nagkataon mo mga kapatid, early stage pa. Medyo, sabi niya, nawala.
at siya ay nagkalakas loob, bumalik na ulit sa paninigarilyo. Sa spiritual na kabuhayan, ang tao na nakadama na siya nagkamali, hindi niya nauulitin. Kahit masarap pa. Kasi nga, merong Diyos na nagpatawad. Ano? Hindi mo sasabihin, andyan si Doc, hindi ako maninigarilyo, tatago ko. Ano? Kasi si Doc, ang nagsabi sa akin, huwag na manigarilyo. Kung kay doktor nahihiya ka, na huwag manigarilyo sa harapan niya, how much more yung Diyos na hindi ng sakit ang pinatawad sa iyo. At nakita natin yung pagliligtas ng Panginoon, hindi natatapos sa pagpapatawad. Pagliligtas rin sa ating mga nakahiligan, sa ating mga nakasanayan, hindi nakakatuwa sa harapan. Tayo ay nagkakaroon ng pananampalataya. Sabi po sa John 8:11, ito yung istorya ng babae na nahuli sa pangangalo niya. Di ba? Sabi ng Panginoong Jesus, ang walang kasalanan siyang unang bumato. Meron po bang bumato? Buti pa sila. Honest enough namin sa kanilang mga sarili na hindi kami perfect. At nung maiwan yung babae ng Panginoong Jesus, sabi ng Panginoong Jesus sa babae, meron bang nanakit sa'yo? Wala po. No man, Lord. And Jesus said that to her, neither do I condemn thee. Go and sin no more. Nakapatid, go and sin no more. Matapos maranasan na ipinatawad ng Diyos, even doon, sa kasalanan na ito na nakakaalam sa sarili mo, ang sabi ng Diyos, go and sin no more. Humayo ka at huwag ka nang magkasala pa muli. May pagbabago, mga kapatid. Sabi po sa Steps of Christ, confession will not be acceptable to God without sincere repentance and reformation. There must be decided changes in the life. Everything offensive to God must be put away. This will be the result of genuine sorrow for sin. Kapatid, ngayong umaga muli, ako po, lahat po tayo, kasama ng inyong lingkod. Marahil bagamat hindi ito yung aking inihanda kagabi, dito ako dinala ng Panginoon. Hindi kaya gustong mangutong ng Panginoon sa atin personally sa 3 puntos na ating dinala ngayong umaga. Naalala ko doon sa panalangin ng ating Panginoong Jesus, the Lord's Prayer. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Kung, mga kapatid, kung ang pagpapatawad ng Panginoon ay nakabase kung paano natin pinatawad yung ating kapwa, paano kaya tayo pakatawarin ng Diyos? Buti na lang na ang ating Diyos ay hindi tumitingin sa laki ng ating kasalanan, kundi hindi kayang ubusin ang biyaya ng Diyos doon sa pinakamasamang kasalanan na pwede natin gawin. Na dahil dito, yung pagpapatawad ng Diyos ang nagtutulak sa atin na huwag nang magkasala. For the love of God constrained us not to sin. At sana po, mga kapatid, ngayong umaga, ang dalangin ko lang talaga, mga kapatid,
ang banal na Espiritu Santo ang mangusap sa ating mga pag-iisa. Na ngayong araw ng Sabat na ito, muli tayong dinala sa ating mga tunay na kalagayan. At dinala po tayo upang maging pagpapala doon sa mga tao na sumakit sa ating mga damdamin, sa mga tao na nagkasala sa atin. At po tayong dinadala sa isang kalagayan na ating ipinamumuo ang kapatawaran ng ating Diyos. Happy Sabbath po, pagpalain tayo lahat. Amen.